Mga ka-good news, ito'y viral video. Isang dating intelligence ng Amerika ay nagdaldal ngayon sa internet at ito'y viral video. Totoo nga kaya ang mga sinasabi niya? Ating pakinggan ang balitang ito. May babala ngayon ng isang dating U.S. intelligence officer sa mga Pilipino kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Si MJ Mondihar sa report. Nagsama-sama kamakailan ang mga anti-war advocates sa US para bigyang babala ang mundo sa nakaambang nuclear Armageddon. Sa press conference na inorganisa ng Schiller Institute, isa-isang pinaliwanag ng mga eksperto at dating mga opisyal ng US government kung gaano kadelikado ang nuclear war. Yan ang maganda sa kanilang meeting kasi pinag-usapan nila itong tinatawag na Armageddon, the last frontier of nuclear war. Yan ay mangyari kapag ang Russia, China at Amerika ay magbanggaan. Ngayon itong madaldal na tao dito, Scott Ritter, ay hindi ko nagustuhan ang sinasabi niya. Mamaya malalaman niyo kung ano yung mga sinasabi niya na hindi talaga totoo. Ang totoo sa mga sinasabi niya siguro mga 30%, pero yung mga sinasabi niya na hindi daw tayo kaibigan ng Amerika, hindi daw tayo tutulungan, pabayaan daw tayo, maling-mali. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Bilang sa mga tinalakay ang magiging parte ng Pilipinas kung sumiklab man ang digmaan gamit ang issue sa West Philippine Sea. Para kay Scott Ritter, isang dating US Marine Corps Intelligence Officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Itong taong ito, narcissist ang tawag dito. Itong akala niya ang mga Amerikano ay mga users, yung ginagamit lang tayo. Baka siya, yung utak niya ay nanggagamit at ini-small niya ang mga Pilipino. Hindi lahat ng Amerikano ay ini-small ang Pilipino. Lalo na si Biden, lalo na si Trump. Ang mga presidente sa Amerika ay meron niyang mutual treaty with President of the Philippines. Alam niyo na kung bakit. Dahil din yan sa ating ginto na nandyan sa Fort Knox. Kaya malaki ang respeto ng Amerika sa Pilipinas. Ito kasi hindi yata to nakapanood ng or nakarinig or nakabasa sa history ng tinatawag na Spanish-American War. Okay, nang makolonize tayo ng Spaniards, ang nag-set free sa atin, ang nagpagyera ay Amerikano. Ginyera ng Amerikano ang mga Spaniard para alis sa Pilipinas. Ngayon, pangalawang yugto, World War II, sinong nag-liberate sa Pilipinas? Kalaban natin ay Hapon. Sinong tanging bansa sa buong mundo na talagang nagipaglaban back-to-back with the Philippines? Sa Ditmarch o Bataan, back-to-back din ang pagmarcha ng mga namamatay na Amerikano at Pilipino. Mayroon tayong pinagsamahan sa Amerika, matagal na, 2 giyera na yan. Ngayon, sasabihin itong taong ito na ginagamit lang daw ang Pilipinas. Mamaya sasabihin natin kung bakit ginagamit. Ginagamit nga pero hindi lahat ng sinasabi nito ay tama. Ani Ritter na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang mga walang kamalay-malay na Pilipino. Tarantado tong Amerikano na ito, walang bilib sa Amerika. Paano man mananalo ang China? Nandyan ang Japan. Japan lang mismo, patay na yung China na yan. World War II, sinong nagmasakir ng Manchuria? Sinong nagmasakir ng China? Mga Hapon. Hapon lang, wala na yung China. Nandyan ngayon ang South Korea. Tutulong yan sa Taiwan. Nandyan ang Taiwan. Nandyan ang ASEANs. Lahat yan tutulong sa Pilipinas. Nandyan ang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, pati Brunei. Magipaglaban yan kontra China. Nandyan ang Australia. Nandyan ang NATO. Ano pa? Tapos sasabihin niya na papabayaan lang daw tayo, ginagamit tayo.
para leverage. Meron ding ganyan na interest ang Amerika na gagamitin tayo, pero hindi talaga tayo pababayaan kasi battle tested na yan, tested na yan. Ang Amerika ay talagang papanig yan sa Pilipino, panahon pa ng Kastila, panahon ng World War II, nandyan palagi sa likod natin ang Amerika. Tutulong sila. Ngayon, merong sariling interest din ng Amerika. Ito yan. Ang Pilipinas ay isang strategic point. Strategic na lugar na kung saan dapat ay koloni tayo ng Amerika. Dahil kung mawala tayo, papanig tayo sa China, ay mawala ang balanse sa South Pacific. Dito sa South Pacific, mawawala ang power ng Amerika pag ang Pilipinas ay papanig na sa China. Kaya lumalaban ang Amerika para din sa interes nila, pero ang totoo ay kaibigan natin ng Amerika noon pa man, panahon ni Magellan, panahon ng colonization, ng pag-colonize ng Spanish sa Pilipinas, ang Amerika ang nagipag-giyera sa Spanish para maalis sila dito. Ngayon binigyan tayo ng Independence Day, June 12, para magsarili. Kung ginagamit lang tayo ng Amerika, hindi tayo bibigyan ng Independence Day, ng independence. Kaya mayroong Independence Day. Kaya itong sinasabi dito nitong taong ito, grabe naman, ang baba ng tingin niya sa mga Pilipino. Siya lang siguro yung makitid ang utak, hindi makaintindi, at hindi niya nakikita ang history ng pagsasama back-to-back ng Pilipino at Amerika sa mga giyera. The Chinese will win and you will be destroyed. Ayan o, the Chinese will win against America, against the Allied forces. Kasi kung makipaggira ang Amerika sa China, nandyan na rin ang Australia, British, France, at iba pang bansa ng NATO. Ngayon, walang bilib sa Amerika ito. Dapat ito, dapat yan, alam nyo na. Kasi sobrang panglalait niya sa Pilipino na tulos lang daw tayo, parang kagamitan na kung hindi nagagamitin ay i-discard. Bakit nung panahon ng Kastila, hindi tayo diniscard? Ang tagal-tagal na nun, 17th century pa, 16. And then, pagkatapos ng giyera ng Hapon, sinong nag-liberate sa Pilipinas against Hapon? Ang Amerika pa rin. Pinabayaan ba tayo? Hindi tayo iniiwan hanggang sa ngayon. Ngayon, ano kaya ang nakain ng taong ito? Salita ng masakit. Karamihan ng Pilipino naniwala kaagad. Huwag kayong maniwala dito. Merong sariling agenda ito. Baka ito'y binayaran ng China para magdaldal ng magdaldal. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. Nakasandal ngayon ang Philippine government sa anyay ironclad na ugnayan nito sa US government. Katunayan, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalong dumami ang mga EDCA site ng Amerikano sa mga military bases ng Pinas. Ayan, yan ang magpapatunay na talagang magipaglaban ng Amerika hanggang sa katapusan. Dahil nag-invest na sila dyan ng mga armas, naglalagay. Bilyon-bilyon yan na gasto. Bakit maglagay dyan ang Amerika kung hindi sila magipaglaban para sa Pilipinas? Bakit naglagay dyan ang Amerika kung magpapatalo lang siya? Kung manalo ang China sa giyera sa World War III, ay mawala ang Allied Forces, mawala yung G7, mawala yung Amerika, at ang Amerika ay magiging third world country kapag ang China ang manalo sa giyera. Kaya hindi yan pababayaan ng Amerika na mangyari. Ang totoo niyan, talagang tatapusin ng Amerika ang China para sila pa rin ang maghari na superpower sa buong mundo na kung ilang taon ay hinahawakan ng Amerika. Yan ang totoo, kaya gumagastos ang Amerika ng giyera. Katulad sa Ukraine, ilang bilyon ba? Mga $400 billion na yata lahat ng pinadala ng Amerika doon sa Ukraine. Hindi nga sila magkaibigan ng Ukraine, pero tumutulong ang Amerika para sa kapakanan ng West, ng Europe. Kasi ang NATO ay Europe at yan ay kapanalig ng Amerika. Kaya ang Amerika nagpapadala sa Ukraine kahit hindi kaibigan.
Malaking pasalamat ng Ukraine. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Ukraine, di ba? Ngayon, kung wala ang Amerika rin dito sa WPS, inangkin na yung dyan, West Philippine Sea, Spratlys, hanggang Palawan, hanggang Pangasinan, aangkinin niya ng Chinese. Kung pababayaan natin, at kung wala ang Amerika, ay para na lang tayong bulati, natutukain na lang ng manok at ng mga ibon. Kasi wala tayong panlaban. Ako hindi ako maka-Amerikano pero tinitingnan ko yan na mga side. Oo nga, ang Amerika ginamit ang Pilipinas sa sariling interes pero hindi niya ito pababayaan. Tested na yan. Panahon ng Kastila, panahon ng World War II. Nandyan palagi ang Amerika, gumagastos. Nagbuwis ng mga buhay nila ang mga Amerikano para lamang sa Pilipinas. Ngayon sasabihin ng gagong ito, na Scott Ritter ba yan? Dating baka ito, binayaran ng China para magsalita ng salita. Talagang masakit sa pakinggan natin, masakit talaga. Kasi sabi ng ang lolo ko, veteran sa World War II, ay maganda talaga ang ugali ng mga Amerikano. Kaya nga ang daming Amerikano nakapag-asawa ng Pilipina noong World War II kasi tayo nga ay kaibigan niya. Kaibigan ng Amerika ang Pilipinas noon pa man. Tested na yan. Kaya huwag kayong maniwala sa taong ito. Nagdadala lang ito ng confusion sa utak natin. Lahat ito nakatutok sa direksyon ng China. Ayan. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Gago. Dito na lang, tatapusin na lang natin to Umiinit ang ulo ko Hindi raw mananalo ang Amerika against China. Naku. Hindi yata to Amerikano. Baka Chinese ito. Mukhang Amerikano lang. Ang Amerika, kahit pagsamahin pa yung China at saka Russia, ay hindi mananalo ang dalawa. Dahil sa likod ng Amerika, nandyan ang Great Britain, nandyan ang France, nandyan ang Australia, lalo na ang Japan. Ang Japan ang 5th strongest army in the world. Ang Japan panglima yan na pinakamatinding army in the world, nasa likod ng Amerika. Paano manalo diyan ang China? Naku, itong taong ito. Comment nyo na lang mga good news sa ating comment section ang inyong saloobin tungkol sa ito. Mukhang baka plastic surgery lang to, Chinese to Hindi siya believe sa Amerika. Sabi niya hindi maniniwala. Balikan nga natin yung sinabi niya. Chinese. We cannot beat the Chinese and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Ayan hindi raw talaga mananalo ang Amerika against China. Anong hindi? Ang Amerika ay mayroong secret weapon na yan na ginawa na hindi pa nakopya ng China. At katulad ng World War II sa Japan ay mayroong pasabog yan. Kung naghulog ng 2 nuclear bomb noong World War II sa Japan ng Amerika, ngayong World War III, mayroong ihulog yan sa China at matutunaw ang China. Yan ang katotohanan yan. Itong taong ito, masakit ang loob niya sa Amerika. Siguro ang asawa nito, ang lola nito ay Chinese. Okay, so hanggang dito na lang mga good news. Comment nyo na lang sa loobin nyo basta ako mainit ang ulo ko. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na God bless us all. God bless the Philippines.